Mga idol, ito po yung part 1 ng ating paglalakbay gamit ang ating Rossi KRY 200 2024. Bago tayo magpatuloy, let's intro! So ito po yung ating continuation mga idol ng ating travel gamit yung ating Rossi KRY 200. So dito mga idol, yung Rossi natin or yung KRY natin is napalitan ko na po ng tinatawag na sprocket. So yung ginawa ko, nag-search po ako kung ano yung sprocket na mas maliit pa kaysa 38, which is nakahanap ako ng 36 teeth. So sa online ko po siya na hanap. At siguro ngayon marami na pong nagtitinda nun online, no, ng tinatawag na 36 teeth. So merong mga nagtatanong kung paano ba makahanap nun. So yung advice ko po sa inyo mga idol is maghanap kayo through online shopping, no. So marami po dyan sa online store. So meron naman po tayo dyang mapupuntahan na mga online store. So maghanap lang po kayo dyan, i-search nyo lang yung rare sprocket 36 teeth, no, for XR 200. So meron na po dong lalabas na mga sprocket. So meron din pong nagtatanong sa akin kung meron bang umiba sa motor natin mga idol. So actually and honestly, no, na sagot ko sa tanong nyo mga idol, yes, meron po. Una, nabawasan po ang kaniyang vibration. So kasi siguro maliit na yung rear sprocket niya at medyo naging ano ba yung tawag doon, naging high speed na siya. So hindi na siya masyadong ma-vibrate na katulad nung dati na naka 38 pa ako. So yung seat natin is 1436 ngayon, naka 520 pa rin tayo. Pero kung gusto nyo pang liitan yan, magpalit kayo ng kadina, which is the 428, no? Dahil makakahanap kayo doon kahit 15 pa or 16 kasya sa inyong mga engine sprocket. Kasi yung 520 natin masyadong malaki. So hindi talaga siya kakasya doon sa ating engine sprocket na lalagyan. Pag 520, yung last talaga niya na teeth is yung 14 only. So see? So at saka yung naman dito sa ating sa ating tinatawag na rear sprocket. So iwan ko lang. So kung aabot pa kayo ng mga 30 plus, siguro sa tingin ko mga nasa 44, 46. Kasi baka sasayad na sa inyong mga rear sprocket carrier ang kadena pag masyadong maliit na siya. So yan po yung isa sa mga advice ko. So balik po tayo sa tanong kung meron bang umiba sa ating motor. Yes, yung motor ko po mga idol, ramdam ko po talaga yung kanyang tulin. So hindi ko pa siya masyadong na top speed, no, kasi yung gulong ko sa harapan medyo medyo nag-slide na siya mga idol. Kung tinatawag pa dito sa amin, medyo bulog na kasi. Kumbaga medyo kalbo na. Wala na siyang spike. So yan pong isa sa mga dahilan. Pero minsan mga idol, tinatry ko naman na ibirit yung motor natin. So iba talaga ang kanyang dating when it comes sa kanyang bago na sprocket set. So at mayroon pang tanong kung nababawasan ba ang kanyang fuel consumption. Ito yung isa sa pinakamagandang tanong na nabasa ko at gusto kong sagutin mga idol. Yes, malaki po ang pinagkaiba niya sa fuel consumption. Alam nyo ba mga idol, kasi ako is taga Escalante City. So dito ako nagtatrabaho sa Bacolod City. So from Escalante City Terminal of Series Liner to Bacolod City sa Terminal Series Liner din po, nagko-consume siya about 93 kilometers, no? So from terminal to terminal only. So ganyan kalayo. So from terminal of Escalante City, which is the proper
papunta naman sa amin is meron pang mga 14 kilometers. So, ganun din kalayo. So, almost mga 193 plus 14, mga 100 something, no? 100 plus yung kilometro na lalakbayin natin. So, ganun siya kalayo po mga idol. So, actually, yung balikan ko from Bacolod City, pag uuwi ako ng Escalante City, at from Escalante to Bacolod, back and forth na tinatawag, nagkukonsume sa noon ng almost 9 liters, 9 to 10, ganyan. Kasi pag balik ko dito sa Bacolod, yung ano bang tawag doon? Yung fuel ko na full tank, kasi yung capacity ng ating fuel is 10 liters, no? Minsan yung natitira masyadong maliit na lang, lalo na pag binirit ko mga idol. So pag na bantayan nyo din yung lalo na sa mga bagong kumuha ngayon ng mga motor, no, na KRY 200, yung stock niya na engine sprocket at saka rear sprocket, which is the 1342. So napaka low speed po noon mga idol. So yung full tank ko noon, nung bago po yung motor ko, inuwi ko ng Escalante, parang hindi na makabalik ng dito sa Bacolod. So kaya naghanap ako ng paraan, nag-search ako, nagtanong-tanong ako sa mga KRY or Rossi KRY 200 community, no, kung ano ba talaga yung maging solusyon natin para mabawasan yung ating yung fuel consumption at saka yung vibration. At doon, so marami namang nag-reply sa atin na ito yung gawin mo, ito yung mga dapat mo palitan. So yun yung isa sa mga ginawa ko mga idol. Kasi kapag hindi ka talaga magtatanong, wala ka talagang makukuha kaagad na sagot. So yan po yung isa sa mga advice ko mga idol, na kailangan nyo ding magtanong-tanong, kasi hindi naman po lahat ng sagot is good or tumpak kung ano yung tanong natin. So yan po yung isa sa mga nakikita ko mga idol. So balik po tayo sa tanong about the fuel consumption. So sa fuel consumption po natin mga idol, ngayon, no, yung back and forth ko po is nag-round up na lang po ng 6 to 7 liters. So ganun kalaki yung pinag-iba nang nagpalit ako ng 36 teeth. Honestly mga idol, alam nyo naman na napakamahal ng gas ngayon. So dito sa amin, mayroon pang nabibili na 76.40 per liter, which is the ULG or yung tinatawag na unleaded, which is the green color na of gasoline. So yan po yung pinakamura dito. Pero actually, mahal na din yan kasi noon, yung ULG dito is nag-round lang po siya ng 50, 51, ganun. So alam nyo naman, yung nag-giyera, naapektuhan tayo, lalo tayo na mga mamamayang Pilipino, mas naapektuhan tayo. So ganun kamahal yung gasolina natin. So yun po mga idol, ang pinagkaiba ng ang consumes ng ating KRY 200 sa ating pagpalit ng sprockets, no? So nagpalit tayo from 38 down to 36. So kitang-kita nyo po yan mga idol pag nagpalit kayo ng 36T, no, na rear sprocket, yung chain natin or yung kadena na tinatawag natin, parang lalapat na talaga yan sa tinatawag na sprocket carrier, no, ng hub, no. So kung saan natin nilalagay yung ating sprocket or saan natin ina-attach, no. So parang lalapat na talaga yung 520 na chain natin, pero hindi siya talaga sasayad. Ganun lang talaga katsakto yung tinatawag na 36T ng ating sprocket. So ganun ka ganda naman mga idol, kasi hindi din siya lalapat talaga sa, hindi masisira yung ating tinatawag na carrier ng ating sprocket. So mga idol, so sa mga nagtatanong pa dyan, marami pa akong tanong kasi na nabasa, hindi lang bash, no, yung mga nababasa ko especially sa ating YouTube channel. So mga idol, pag dumaan po ito sa inyong wall, pakipanood na lang din po. At kapag hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe din po mga idol,
tulong nyo na po din yan sa aking munting channel. Actually mga idol, hindi pa ako nakaabot ng 1,000 subscribers. So baka idol, sa iyong pag-subscribe at sa pag-check mo at sa pagtingin mo ng aking mga video sa aking YouTube channel, isa ka na rin sa makakatulong sa akin na maabot ko yung tinatawag na 1,000 subscribers at yung mga watch hours na kailangan ko po mga idol. So yan po isa sa mga hiling ko sa inyo mga idol na patulong naman po. So kung gusto nyo pang manood ng ibang mga video, meron din po ako dyan mga idol kasi hindi lang po sa pagmumotor yung aking mga binavlog. So kahit ano po mga idol, nilalagay ko po sa aking YouTube channel. Kahit sa paglipat ko ng bahay mga idol. So yun po mga idol, marami pong salamat sa mga subscribers ko na hindi talaga nagsasawa. So back sa ating topic mga idol, which is the Rosiki RY 200 2024. Kung tatanungin niyo po ako mga idol, kung sa ano yung mas maganda at kung ano yun naman yung disadvantage mga idol. So yung disadvantage, ikukwento ko sa inyo sa ating part 2 mga idol. Kasi itong video na to, medyo mahaba po ito, uncut po ito mga idol. So ginawa ko po to talaga para makita nyo po kung ano yung dinadaanan ko dito. So makikita nyo po kung ano yung daan pauwi po sa amin. So ganito po yan mga idol. So muli mga idol, maraming salamat lalong-lalo na sa mga taong nananatiling nanonood sa aking munting YouTube channel. So hanggang dito na lang po mga idol. Magandang gabi, bayan.